Naniniwala ka din ba sa mga pampaswerteng inilalagay sa lamesa tuwing magbabagong taon? Kung oo, panoorin mo ito hanggang dulo. Baka sakaling makatulong din ito sa'yo. Tit! Hello mga bishi! Sa tuwing sasapit nga ang bagong taon, naglalagay nga kami nitong niyog na mayroong sibol. Bata pa nga lang ako, ginagawa na namin ito. Kami kasi ay naniniwala na dapat kapag magbabagong taon, mayroon kang niyog na mayroong sibol sa lamesa. Ito kasi ay sumisimbolo na mayroong uusbong na biyaya ngayong taon. Lahat nga ng ipapakita ko sa inyo mga bishi ay ang aming mga nakalagay sa lamesa tuwing magbabagong taon. Naglalagay nga din kami ng 12 iba't ibang klase ng prutas na bilog. Hindi nga kasama sa bilang ang pinya. Kalimitan may pasobra pero ang mahalaga hindi siya bababa sa 12. Mayroon nga kaming orange, lemon, peras, mansanas, chico, longgan, atis, lukban, gano'n na din ang grapes. Mayroon pa nga yung color orange, hindi ko alam kung anong tawag, yung parang may bulaklak siya sa gitna, basta yorn. Paswerte nga din kami dahil binigyan kami ni Konsehala Gemma ng pakwan. Kalimitan kasi hindi kami nakakabili ng ganito dahil hindi pa panahon, pero ngayon kami nga ay binigyan, o diba, bongga yarn. Kung ang iba nga ay gumagawa ng prosperity bowl, kami mga bishi hindi kami nagagawa ng ganon. Ang mahalaga nga sa amin ay mayroon kaming ganito, munggo, asin, bigas, tubig at bulak. Noong bata ko, hindi ko maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng ganito, basta ginagawa lang namin ito taon-taon, pero ngayon mga bishi, inalam ko na kung ano ba mga ibig sabihin nila. Kapag mayroon ka nga daw bigas sa lamesa, ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay. Ganun na din ang kagandahan ng kalusugan. Ang bulak naman ay para sa kaalwanan at kagaanan ng buhay. Kumbaga ay magaan lang yung iyong buhay, hindi ka masyadong maghihirap. Ganun. Tapos ang asin naman sa aking pagkakaalam ay nakakapagtaboy ng mga masasamang elemento, negative energy. At yung munggo naman, syempre 'di ba ang alam natin yung munggo sumisibol. Kung ihalin tulad natin siya sa buhay, sisibol din yung mga biyaya. Tapos ang tubig, hindi ko alam basta malinaw lang. Ganun. Ito nga ay aking natutunan sa mga matatanda, sinusunod ko lang. Pero alam nyo ba mga bishi, na kahit ganito ang nasa lamesa ninyo, kung hindi nyo sasamahan ng sipag at tiyaga, hindi din talaga aalwan ang inyong buhay. Magiging successful nga tayo kung tayo ay magsisikap at magtsatsaga. Kung patamad-tamad ka, ay wala talagang swerte na dadating sa'yo kahit ilang bilog pa at ilang asin, tubig, munggo pa ang ilagay mo sa lamesa mo. Para sa amin nga, hindi naman 100% sure na magiging maayos ang aming taong 2024. Siyempre, may darating pa rin pagsubok, problema, pero itong mga ganitong bagay na ginagawa namin ay para lang din makatulong sa kaalwanan na magiging buhay namin sa taong 2024 at sa mga darating pa. Alala ko lang mga bishi, ito ay sumisimbolo sa kasaganaan. Hindi ibig sabihin kapag may ganito ka ay magiging maalwan ang inyong buhay. Siyempre, kailangan mo pa rin talagang magsipag sa pagtatrabaho. Yayaman at magtatagumpay nga ang lahat ng pangarap natin kung tayo ay magsisikap. Lalong higit, magdasal nga din tayo at humingi ng guidance sa Panginoon. Kasi naniniwala ako mga bishi na wala tayo kung wala ang tulong at gabay ng ating Panginoon. Kaya naman, wag nating kakalimutang magdasal. Dahil lahat nga ng biyaya ay nagmumula sa Kanya. Kaya naman, patatagin natin yung ating pananampalataya. Yung iba pa nga, naglalagay ng kulay pula para nga maka-attract ng swerte. May mga ampaw pa. Pero kami mga bishi, ito lang ang aming taon-taon na ginagawa. Nagpapasalamat nga din ako sa Panginoon dahil dati-rati ang ginagamit lang namin ay yung gold coin na chocolate. Pero ngayon, kahit papaano, medyo nakakaluwag-luwag na tayo ng very light. Ang ginamit na nga namin ay yung totoong 20, yung coins. Nagakintab-kintab din, di ba yun? At alam niyo ba mga bishi, naglalagay nga din kami ng 12 pirasong itlog. Ito nga ay sumisimbolo sa 12 buwan sa loob ng isang taon. Tapos alam niyo ba mga bishi, dati talaga hindi kami nagsasabit ng pera sa prutas na may sibol. Pero ngayon, kahit papaano nga, nakakaluwag-luwag nga tayo ng very light dahil yan sa biyaya ng Panginoon, naglalagay na kami. O di ba, bongga. Kaya maraming salamat po talaga, Lord. Yung iba nga, hindi naman naniniwala sa ganito. Pero ang sa amin nga, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, eto nga yung nakagawian namin taon-taon. Sabi ko nga, di ba nung una, kung naniniwala ka, ay di panoorin mo. Kung hindi, ay di wag na. Ayos lang naman. Kanya naman kasi di ba tayo ng paniniwala. Kaya ang gawin na lang natin, kung may nakikita tayong mga ganito sa iba, irespeto na lang natin sila. Meron pang mag-comment dyan, kahit punuin mo yan, kung tamad ka, wala din. Tama naman po yun. Kahit nga punuin ko ito ng maraming bilog, aber 20 bilog pa yan, aber sangkaterba pa yan ng mga asin, bulak pa ang ilagay ko dyan. Kung hindi nga natin sasamahan ng sipag at tiyaga, ay baliwala lang lahat ng ito mga bishi. Kaya naman ang akin lang masasabi
sinasabi mga bishi, kailangan nating magsipag, tiyaga at pagsumikap ang abutin lahat ng mga pangarap natin. Lalong higit nga, tayo ay magdasal at humingi ng awa at biyaya sa ating Panginoon. Huwag natin siyang kakalimutan. O eto, naiayos at naiready ko na nga lahat ng mga bagay na alam kong pampaswerte at magbibigay ng swerte sa amin sa taong 2024. Kung gusto mo nga ding sundin itong mga ginawa ko, ay ayos lang. Kung hindi naman, okay lang. Gusto ko lamang po kayong batiin ng isang masagana at manigong bagong taon sa ating lahat. Sana po ay patuloy tayong pagpalain ng ating poong may kapal. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!